Exodus chapter 16 to 20 Tagalog Bible reading with audio. Please like and subscribe and share my channel Yokip Inspirasino TV. Thank you so much. Exodo 16. Ang pagkakaloob ng manna at mga pugo, at sila'y nagsilang sa Elim, at ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel ay dumating sa ilang ng Sin, na nasa pagitan ng Elim at ng Sinai, ng ika-15 araw ng ikalawang buwan, pagkatapos nilang umalis sa lupain ng Ehipto. 2. At inungol ng buong kapisanan ng mga anak ni Israel si Moises at si Aaron sa ilang. 3. At sinabi ng mga anak ni Israel sa kanila, "Mabuti pa'y kami namatay sa kamay ng Panginoon sa lupain ng Ehipto, nang kami nauupo sa tabi ng mga palyok ng karne, nang kami kumakain ng tinapay na busog, sapagkat kami ay iniahon ninyo sa ilang na ito upang patayin, nang gutom ang buong karamihang ito." 4. Nang magkagayoy sinabi ng Panginoon kay Moises, "Narito ako'y magpapaulan sa inyo ng tinapay mula sa langit, at lalabasin ng bayan araw-araw, at pipisanin ang kailangan sa araw na yaon, upang aking subukin sila, kung lalakad o hindi sa aking kautusan. Miwi, at mangyayari sa ika-6 na araw, na kanilang ihahanda ang kanilang dadalhin, at doble ang kanilang pipisanin kaysa sa araw-araw." X. At sinabi ni Moises at ni Aaron sa lahat ng mga anak ni Israel, "Sa kinahapunan ay inyong malalaman na kayo'y iniyahon ng Panginoon sa lupain ng Ehipto." 7. At sa kinaumagahan ay inyong makikita ang kaluwalhatian ng Panginoon, sapagkat narinig niya ang inyong mga pagungol laban sa Panginoon. At ano kami? Na kayo'y inungol ninyo laban sa amin? 8. At sinabi ni Moises, "Ito'y mangyayari pagka ibinibigay sa inyo ng Panginoon sa kinahapunan ay karne, upang makain, at sa kinaumagahan ay tinapay na busog, sapagkat naririnig ng Panginoon ang inyong mga pag-unggol na inyong inungol laban sa Kaniya." At ano kami? Ang inyong mga pag-ungol ay hindi laban sa amin, kundi laban sa Panginoon. At sinabi ni Moises kay Aaron, "Sabihin mo sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel, lumapit kayo sa harap ng Panginoon, sapagkat kaniyang narinig ang inyong mga pag-ungol." 10. At nangyari, pagkasasalita ni Aaron sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel, ay tumingin sila sa dakong ilang, at narito, ang kaluwalhatian ng Panginoon ay napakita sa ulap. 11. At nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, "12 aking narinig ang mga pag-ungol ng mga anak ni Israel. Salitain mo sa kanila na iyong sabihin, sa kinahapunan ay kakain kayo ng karne, at sa kinaumagahan ay mabubusog kayo ng tinapay, at inyong malalaman na ako ang Panginoon, ninyong Diyos." 13. At nangyari sa kinahapunan na ang mga pugo ay naparoon at tinakpan ang kampamento, at sa kinaumagahan ay may hamog sa palibot ng kampamento. 14. At nang lumisan ang hamog, narito sa ibabaw ng lupa sa ilang ay may isang bagay na parang manipis na natunaw, na manipis na parang niebe sa ibabaw ng lupa. 15. At nang makita ng mga anak ni Israel, ay sinabi nila sa isa't isa, "Ano ito?" Sapagkat hindi nila nalalaman kung ano yaon. At sinabi ni Moises sa kanila, "Ito ang tinapay na ibinigay ng Panginoon sa inyo upang makain." Sanansiyahin natin yung bagay na iniutos ng Panginoon. Magsanip ng bawat isa sa inyo ayon sa kaniyang makakain. Isang gomer ang bawat tao, ayon sa bilang ng inyong mga tao. Kunin ng bawat isa ang ukol sa kani-kaniyang mga tao, na nasa kani-kaniyang tolda. 17. At gayon ang ginawa ng mga anak ni Israel. At sila'y nagsanip, ang ilan ay marami, at ang ilan ay kaunti. 18. At ng kanilang sukatin ng gomer, yaong nagtipon ng marami ay walang labis, at yaong nagtipon ng kaunti ay walang kulang. Bawat tao ay nagsanip ayon sa kaniyang makakain. 19. At sinabi ni Moises sa kanila, huwag mag-iwan ng sino man sa kaniya hanggang sa kinaumagahan. Tuwing gayon may hindi sila nakinig kay Moises, kundi iniwanan ng ilan sa kanila hanggang sa kinaumagahan. At ito'y bumaho at nagkaroon ng uod, at si Moises ay nagalit sa kanila. 21. At kanilang pinisan ito tuwing umaga, bawat isa ayon sa kaniyang makakain, at nang uminit ang araw ay natutunaw. 22. At nangyari sa ika-6 na araw, ay nangagsanip sila ng tinapay na makalawa ang dami, 2 gomer sa bawat isa. At ang lahat ng prinsipe ng kapisanan ay naparoon at isinaysay kay Moises. 23. At sinabi niya sa kanila, "Ito ang sinabi ng Panginoon, bukas ay kapahingahang Sabath, na isang banal na Sabat sa Panginoon. Lutuing inyong iluluto, at pakuluin ang inyong pakukuluin, at ang labis ay itabi ninyo sa inyo upang ingatan hanggang sa kinaumagahan."
24. At kanilang iniwanan ito hanggang kinaumagahan, gaya ng iniutos ni Moises, at hindi ito bumaho ni nagkaroon ng uod. 25. At sinabi ni Moises, kanin ninyo ito sa araw na ito, sapagkat ngayon ay Sabat sa Panginoon. Sa araw na ito ay hindi ninyo ito masusumpungan sa parang. 26. 6 na araw ninyong pipisanin, ngunit sa ikapitong araw ay Sabath. Sa araw na yaon ay wala. 27. At nangyari na lumabas ang ilan sa bayan sa ikapitong araw upang mamulot at wala silang nasumpungan. 28. At sinabi ng Panginoon kay Moises, hanggang kailan kayo tatangging ganapin ang aking mga utos at ang aking mga kautusan? 29. Tingnan ninyo, sapagkat ibinigay sa inyo ng Panginoon ang Sabat, kaya't sa ika-6 na araw ay nagbibigay siya sa inyo ng tinapay na makalawa. Manatili ang bawat tao sa kaniyang kinaroroonan. Huwag lumabas ang sinuman sa kaniyang dako sa ikapitong araw. 30. Sa gayoy nagpahinga ang bayan sa ikapitong araw. 31. At ang bahay ni Israel ay tinawag ang pangalan niyaon na Mana, at yaon ay gaya ng butong kulantro maputi. At ang lasa niyaon ay gaya ng tinapay na may pulot. 32. At sinabi ni Moises, ito ang bagay na iniutos ng Panginoon. Punuin ninyo ng isang gomer ito upang ingatan sa buong panahon ng inyong lahi, upang kanilang makita ang tinapay na aking ipinakain sa inyo sa ilang, nang inialis ko kayo sa lupain ng Ehipto. 33. At sinabi ni Moises kay Aaron, kumuha ka ng isang sisidlang ginto, at punuin mo ng isang gomer ng manna, at ilagay mo sa harap ng Panginoon, upang ingatan sa buong panahon ng inyong lahi. 34. Gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises, ay gayon inilagay ni Aaron sa harap ng patotoo upang ingatan. 35. At ang mga anak ni Israel ay kumain ng manna na 40 taon hanggang sa sila'y dumating sa hangganan ng lupang tinatahanan. Sila'y kumain ng manna hanggang sa sila'y dumating sa hangganan ng lupain ng Canaan. 36. Ang isang gomer ay ika-10 bahagi ng isang efa. Exodo 17. Tubig mula sa bato. Unatang buong kapisanan ng mga anak ni Israel ay naglakbay mula sa ilang ng Sin, sa kanilang mga paglalakbay ayon sa utos ng Panginoon, at humantong sa Refidim, at walang tubig na mainom ang bayan. Duso kaya't ang bayan ay nakipagtalo kay Moises, at nagsabi, bigyan mo kami ng tubig upang kami makainom. At sinabi sa kanila ni Moises, bakit kayo'y nakikipagtalo sa akin? Bakit ninyo tinutukso ang Panginoon? 3. At ang bayan ay nauuhaw doon sa tubig. At ang bayan ay nagbulong-bulungan laban kay Moises, at nagsabi, bakit mo kami iniahon sa Ehipto upang patayin kami at ang aming mga anak at ang aming mga hayop sa uhaw? At dumaing si Moises sa Panginoon na nagsasabi, ano ang aking gagawin sa bayang ito? Halos batuhin na nila ako. At sinabi ng Panginoon kay Moises, pumaroon ka sa harap ng bayan at dalhin mo ang ilan sa mga matanda sa Israel, at ang iyong tungkod na iyong ipinampalo sa ilog ay dalhin mo sa iyong kamay at yumaon ka. Narito, ako'y tatayo sa harap mo roon sa ibabaw ng bato sa Horeb, at iyong papaluin ang bato at lalabasan ito ng tubig upang ang bayan ay makainom. At ginawa ni Moises ang gayon sa paningin ng mga matanda sa Israel, Shifin, at tinawag ang pangalan ng dakong yaon na Masa, at Meriba dahil sa pagtatalo ng mga anak ni Israel, at dahil tinukso nila ang Panginoon na sinasabi, ang Panginoon ba ay nasa gitna natin o wala? Ang labanan laban sa Amalek. 8. Nang magkagayoy dumating si Amalek at nakipaglaban sa Israel sa Refidim. 9. At sinabi ni Moises kay Josue, pumili ka ng mga lalaki para sa atin, at lumabas ka, makipaglaban ka kay Amalek, bukas ay tatayo ako sa tuktok ng burol na hawak. Ang tungkod ng Diyos sa aking kamay. 10. At ginawa ni Josue gaya ng sinabi sa kaniya ni Moises, at nakipaglaban kay Amalek. At si Moises, si Aaron at si Hur ay umahon sa tuktok ng burol, Keteben. At nang itaas ni Moises ang kaniyang kamay, ay nananaig ang Israel. At pagka kaniyang ibinababa ang kaniyang kamay, ay nananaig si Amalek. 12. Ngunit ang mga kamay ni Moises ay nangalay, at sila'y kumuha ng bato at inilagay sa ilalim niya, at siya'y umupo roon, at iningatan ni na Aaron at Hur ang kaniyang mga kamay, ang gisiksam isang dako, at siyang gisam sa kabilang dako, at ang kaniyang mga kamay ay nanatiling mataas hanggang sa paglubog ng araw. 13. At nilupig ni Josue si Amalek at ang kaniyang bayan sa pamamagitan ng talim ng tabak. 14. At sinabi ng Panginoon kay Moises, isulat mo ito bilang alaala sa aklat at ituro mo kay Josue, sapagkat aking lubos na papawiin ang alaala ni Amalek sa silong ng langit. 15.
At nagtayo si Moises ng isang dambana at tinawag ang pangalan niyaon na Jehovah Nisi. 16. At sinabi niya, dahil sa pagtataas ng kamay ng Panginoon sa luklukan, ang Panginoon ay may pakikidigma laban kay Amalek sa salit-saling lahi. Exodo 18. Pagdalaw ni Jethro kay Moises at ang kaniyang payo, unang mabalitaan ni Jethro, ang saserdote sa Midian, na biyenan ni Moises, ang lahat ng ginawa ng Diyos kay Moises at sa Israel na kaniyang bayan, na inialis ng Panginoon, ang Israel sa Ehipto, dinala ni Jethro na biyenan ni Moises, si Zipporah na asawa ni Moises, pagkatapos na payaunin ito, Sarka, at ang kaniyang 2 anak na lalaki, na ang pangalan ng una ay Gerson, sapagkat sinabi ni Moises, ako'y naging taga-ibang lupa sa ibang bayan, Photpor, at ang pangalan ng isa ay Eliezer, sapagkat sinabi niya, ang Diyos ng aking ama ay naging aking saklolo, at iniligtas ako sa tabak ni Faraon. At si Jethro, na biyenan ni Moises, ay naparoon kay Moises, dala ang asawa nito at ang 2 anak, sa ilang nakinatayan ni Moises ng tolda sa tabi ng bundok ng Diyos. Kunsa, at ipinasabi niya kay Moises, ako na iyong biyenan, si Jethro ay naparito sa iyo, at dala ko ang iyong asawa at ang 2 anak. Sita, at lumabas si Moises upang salubungin ang kaniyang biyenan, at yumukod at hinagkan siya, at sila'y nagtanungan ng kalagayan ng isa't isa, at sila'y pumasok sa tolda. 8. At isinaysay ni Moises sa kaniyang biyenan, ang lahat ng ginawa ng Panginoon kay Faraon at sa Ehipto dahil sa Israel, at ang lahat ng kahirapang kanilang naranasan sa daan, at kung paano sila iniligtas ng Panginoon. 9. At si Jethro ay natuwang lubha, dahil sa lahat ng kabutihang ginawa ng Panginoon sa Israel, na siyang iniligtas sa kamay ng mga Ehipsyo. 10. At sinabi ni Jethro, purihin ang Panginoon, na siyang nagligtas sa inyo mula sa kamay ng mga Ehipsyo at ni Faraon, at siyang nagligtas sa bayan mula sa ilalim ng kapangyarihan ng mga Ehipsyo. 11. Ngayon ay alam kong ang Panginoon ay dakila kaysa sa lahat ng Diyos, sapagkat sa bagay na kanilang ipinagmalaki ay natalo sila. 12. At si Jethro, na biyenan ni Moises, ay naghandog ng handog na susunugin at mga hain sa Diyos. At si Aaron at ang lahat ng matanda sa Israel ay naparoon upang makipagkainan sa harap ng Diyos kasama si Jethro. Ang mabuting payo ni Jethro. 13. Ng kinabukasan, si Moises ay naupo upang hatulan. Ang bayan at ang bayan ay tumayo sa palibot ni Moises, mula umaga hanggang gabi. 14. Nang makita ng biyenan ni Moises ang lahat ng kaniyang ginagawa para sa bayan, ay sinabi niya, ano itong ginagawa mo sa bayan? Bakit ikaw lamang ang nauupo? At ang buong bayan ay nakatayo sa palibot mo mula umaga hanggang gabi? Impatun at sinabi ni Moises sa kaniyang biyenan, sapagkat ang bayan ay lumalapit sa akin upang sumangguni sa Diyos. 16. Kapag may pagtatalo sila, ako ang humahatol sa kanila at ipinakikilala ko ang mga tuntunin ng Diyos at ang mga kautusan niya. Sa panin at sinabi ng biyenan ni Moises, hindi mabuti ang ginagawa mo. At tinin, masyado kang mapapagod, ikaw at ang bayang ito, sapagkat ang gawain ay mabigat para sa iyo. Hindi mo ito kayang mag-isa. 19. Makinig ka sa aking payo, at ang Diyos ay sa iyo. Maging kinatawan ka ng bayan sa Diyos, at iyong dadalhin ang kanilang mga usapin sa Diyos. Return, at iyong ituturo sa kanila ang mga tuntunin at mga kautusan, at ipakikilala mo sa kanila ang daan na dapat nilang lakaran at ang mga gawaing dapat nilang gawin. 21. Bukod dito, humanap ka ng mga taong marunong, may takot sa Diyos, tapat, at napopoot sa suhol. At ilagay mo silang pinuno ng 1,000, 100, 50, at 10. 22. At sila ang humatol sa bayan sa lahat ng panahon. Ang lahat ng malaking usapin ay dadalhin nila sa iyo, ngunit ang lahat ng maliit na usapin ay hahatulan nila, kaya't mapapagaan ka at dadalhin nila ang pasanin kasama mo. 23. Kung gagawin mo ito at iniutos ito ng Diyos, makakaya mong tumagal at ang buong bayang ito ay uuwi sa kanilang dako na payapa. Pagtanggap ni Moises sa payo ni Jethro. 24. At dininig ni Moises ang tinig ng kaniyang biyenan at ginawa ang lahat ng sinabi niya. 25. At pumili si Moises ng mga lalaking may kakayahan sa buong Israel at ginawang mga pinuno sa bayan, pinuno ng 1,000, 100, 50 at 10. 26. At sila'y humahatol sa bayan sa lahat ng panahon. Ang mga mahihirap na usapin ay dinadala kay Moises, ngunit ang bawat maliit na bagay ay hinahatulan nila. 27. At pinaalis ni Moises ang kaniyang biyenan at siya'y umuwi sa kaniyang sariling lupain. Exodo 19. Yung Panginoon ay nagpakita sa bundok ng Sinai
Unang 3 buwan pagkatapos na ang mga anak ni Israel ay makaalis sa lupain ng Ehipto. Sila'y dumating sa ilang ng Sinai. 2 At sila'y umalis sa Rephidim at dumating sa ilang ng Sinai at nagtayo ng kampamento sa ilang. At doon humantong ang Israel sa tapat ng bundok. 2 At umaakyat si Moises sa Diyos. At tinawag siya ng Panginoon mula sa bundok na sinasabi, "Ganito ang iyong sasabihin sa sambahayan ni Jacob at sasaysayin sa mga anak ni Israel. Or inyong nakita ang ginawa ko sa mga Egipsyo at kung paano ko kayo binuhat sa mga pakpak ng agila at dinala ko kayo sa aking sarili. 5 Kaya ngayon, kung talagang susunod kayo sa aking tinig at iingatan ninyo ang aking tipan, kayo si magiging aking tanging pag-aari sa lahat ng mga bayan sapagkat ang buong lupa ay akin. 6 At kayo'y magiging isang kaharian ng mga saserdote at isang banal na bansa. Ito ang mga salitang sasalitain mo sa mga anak ni Israel. 7 At dumating si Moises at tinipon ang matatanda ng bayan at inilahad sa kanila ang lahat ng salitang iniutos sa kaniya ng Panginoon. At sumagot ang buong bayan na magkakaisa at sinabi, "Lahat ng sinabi ng Panginoon ay aming gagawin." At isinaysay ni Moises sa Panginoon ang mga salita ng bayan. Paghahanda sa pagpapakita ng Diyos. 9 At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Narito ako'y darating sa iyo sa isang makapal na ulap upang ang bayan ay makarinig sa aking pakikipag-usap sa iyo at upang manampalataya sila sa iyo magpakailanman." At isinaysay ni Moises sa Panginoon ang mga salita ng bayan. 10 At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Humayo ka sa bayan at pakabanalin mo sila ngayon at bukas, at ipalaban mo sila ng kanilang mga kasuutan, at ihanda nila ang kanilang sarili sa 3 araw, sapagkat sa 3 araw ay bababa ang Panginoon sa paningin ng buong bayan sa ibabaw ng bundok ng Sinai." 12 At magtakda ka ng hangganan sa palibot ng bundok at sabihin mo, "Mag-ingat kayo na huwag umakyat sa bundok, ni humipo man sa dulo nito. Sino mang humipo sa bundok ay papatayin. De walang kamay na hahawak sa kaniya, kundi siya'y babatuhin o lalagutin ng pana. Maging tao o hayop, hindi mabubuhay. Pagkatapos ng tunog ng trompeta, sila'y maaaring umakyat sa bundok." 14 At bumaba si Moises mula sa bundok patungo sa bayan, at pinabanalang bayan, at nilabhan nila ang kanilang mga damit. 15 At sinabi niya sa bayan, "Maghanda kayo sa 3 araw. Huwag kayong lalapit sa babae." Ang pagbaba ng Diyos sa Sinai. 16 At ng 3 araw, nang mag-umaga ay kumidlat at kumulog, at may makapal na ulap sa ibabaw ng bundok, at napakalakas ng tunog ng trompeta, anupat nanginig ang buong bayan na nasa kampamento. Sa mabamin at inilabas ni Moises ang bayan mula sa kampamento upang salubungin ang Diyos, at sila'y tumayo sa paanan ng bundok. Aten, at ang bundok ng Sinai ay umuusok ng buong lakas, sapagkat ang Panginoon ay bumaba roon sa apoy, at ang usok ay umaakyat na gaya ng usok ng hurno, at nanginig ng buong lakas ang bundok. 19 At nang tumunog ng matagalang trompeta, at lalong lumalakas, si Moises ay nagsalita, at sinagot siya ng Diyos sa pamamagitan ng tinig. 20 At bumaba ang Panginoon sa ibabaw ng bundok ng Sinai, sa tuktok ng bundok. At tinawag ng Panginoon si Moises na umakyat sa tuktok ng bundok, at si Moises ay umakyat. 21 At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bumaba ka, at pagbabalaan mo ang bayan. Baka sila'y lumapit upang tingnan ako, at marami sa kanila'y mamatay." 22 Maging ang mga saserdote na lumalapit sa Panginoon ay dapat ding pakabanalin, baka ang Panginoon ay sumiklab laban sa kanila. 23 At sinabi ni Moises sa Panginoon, "Hindi makaakyat ang bayan sa bundok ng Sinai, sapagkat ikaw ay nagbabala sa amin, na sinasabi, magtakda ka ng hangganan sa bundok, at iyong pakabanalin ito." 24 At sinabi ng Panginoon sa kaniya, "Yumaon ka, bumaba ka, at ikaw ay sasampa, ikaw at si Aaron na kasama mo. Ngunit huwag pasampa ang mga saserdote at ang bayan, upang huwag silang lumapit sa Panginoon, baka siya ay sumiklab laban sa kanila." 25 Kaya't bumaba si Moises sa bayan, at sinabi niya sa kanila, Exodo 20, ang 10 utos ng Diyos. 1 At sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, "Tu ako ang Panginoon mong Diyos, na naglabas sa iyo mula sa lupain ng Ehipto, mula sa bahay ng pagkaalipin." Unang utos. 3 Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. 2 Ikalawang utos. Ati, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng larawang inanyuan, o ng kawangis man ng anumang nasa langit sa itaas, o nasa lupa sa ibaba, o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran sila.
Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na gumaganti ng kasamaan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa 3 at 4 na sali ng mga napupuot sa akin. Hanay at nagpapakita ng kaawaan sa libu-libo na umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. 3. 4 utos. 7. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi pa wawalang sala ng Panginoon ang bumanggit ng kaniyang pangalan sa walang kabuluhan. 4. 4 na utos. 8. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 9. 6 na araw kang gagawa at gagawa ng lahat ng iyong gawain. 10. Ngunit ang 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito'y huwag kang gagawa ng anumang gawa, ikaw ni ang iyong anak na lalaki, ni ang iyong anak na babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni ang iyong aliping babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa, na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. 11. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa, ang dagat at lahat ng naroroon, at nagpahinga sa 7 araw. Kaya't pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinabanal ito. Ni may 5 utos. Konsam igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang humaba ang iyong mga araw sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. 6. 6 na utos. 13. Huwag kang papatay. 7. 7 utos. Pabira, huwag kang mangangalunya. 8. 8 utos. 15. Huwag kang magnanakaw. 9. 9 na utos. 10. Huwag kang magbibintang laban sa iyong kapwa sa pamamagitan ng kasinungalingan. 10 utos. 17. Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kaniyang aliping lalaki, ni ang kaniyang aliping babae, ni ang kaniyang baka, ni ang kaniyang asno, ni anumang bagay na tinatangkilik ng iyong kapwa. 18. At ang buong bayan ay nakarinig sa kulog at sa tunog ng pakakak, at nakita ang kidlat, at ang bundok ay nababalutan ng usok. At nang makita nila ito, sila'y nanginig at nanatili sa malayo. 19. At sinabi nila kay Moises, ikaw ang makipag-usap sa amin, at makikinig kami. Ngunit huwag ang Diyos ang makipag-usap sa amin, baka kami mamatay. 20. At sinabi ni Moises sa bayan, huwag kayong matakot, sapagkat ang Diyos ay naparito upang subukin kayo, at upang ang kaniyang pagkatakot ay sumainyo, upang huwag kayong magkasala. 21. At ang bayan ay tumayo sa malayo, at si Moises ay lumapit sa salimuot na kadiliman kung saan naroroon ang Diyos. 23. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos na pilak, ni ng mga Diyos na ginto upang ilagay sa tabi ko. 24. Gumawa ka ng damba ng lupa para sa akin, at maghahandog ka roon ng iyong mga handog na susunugin, at mga handog na kapayapaan, ang iyong mga tupa at iyong mga baka sa bawat lugar na aking paroroonan upang alalahanin. Ang aking pangalan ay paroroon ako sa iyo at pagpapalain kita. 25. At kung ikaw ay gagawa ng damba ng bato para sa akin, huwag mong gagawin itong batong tabas, sapagkat kung iyong itataas ang iyong patalim doon, ay mababanal ito. 26. Huwag kang aakyat sa aking dambana sa pamamagitan ng mga baitang, upang huwag malantad ang iyong kahubaran.